Ang alam ko na-issue na yung subpoena ng ating pong ng ating law department, kasi po ito ay nasa law department, wala po ito sa political finance and affairs department. So ibig sabihin kung sakasakali po, ang gagawin po dito ay ang tinatawag na preliminary investigation. Pero katulad din po ng ginagawa sa iba, inuuna po ang mga contractor, yung mga contributors, at pagkatapos tsaka po susunod naman yung mismong nabigyan ng contribution. So again, gugulong na po yung tinatawag na preliminary investigation. Sir, na-issue na ng subpoena? Yes, ang alam ko na-issue na ng subpoena ng law department namin yung mismong contributor or donor. Chair, paano po yung pag-compartmentalize nito mula po dun sa naunang PFAD finding na personal donation at hindi corporate donation? Tatandaan, ba hindi pa final yung clearance? tatandaan po ng lahat para po magkaroon ng maliwanag na hati o distinction. Tatandaan po ng lahat yung ginawa ni Comelec dati ay motu proprio investigation. Nakabase lang yun sa available na dokumento, available na evidence, wala pong nagreklamo, wala pong complainant, wala at kung ano lang yung nag-gather na ebidensya ng aming opisina na yon. Ito po kasi may nag-file na isang complainant at therefore may mga ibang dokumento na involved, may mga inintroduce na dokumento and therefore yun po kinakailangan natin ipasagot yung mga dokumentong yan doon sa mismong inaakusahan. Na dati wala po yung mga dokumento ngayon. Yun po yung kaibahan ng fact-finding ngayon na motu proprio at yung may nagpapile ng kaso na galing mismo sa isang pribadong individual. Chair, last question po from me. Kung mapapatunayan po, disqualification po ba to, election offense, financial violation, or criminal liability? Ang tinatawag po na violation sa SOSE ay hindi po siya ground for disqualification. Later on, pwede siguro kapag dalawang beses kang hindi nag-file ng SOSE, perpetual disqualification to hold public office yun. Pero kung halimbawa yung sa SOSE may nakita na misdeclaration, etc., yan po ay violation o kaya naman may problema dahil yung nag-donate ay hindi po tama at legal na mag-donate, yan po ay isang election offense lamang at hindi po siya ground to disqualify. Maliban na lang kung nangyari yung insidente at nag-decision si Comelec prior to the election. Pwede po maging ground dyan ng disqualification. Natatandaan po ng lahat, mayroong pinaka-latest na desisyon, yung kaso ng Egay Erice versus the Comelec. Sinabi po doon sa kaso ng Egay Erice na para pumasok yung election offense bilang ground ng disqualification, kinakailangan may findings muna na mayroong probable cause as against doon sa mismo akusado na nagkataon ay kandidato para maging ground for disqualification. It's not the other way around. Hindi pwedeng doon sa disqualification, doon magkakaroon ng determination kung may probable cause laban doon sa kandidato. So, ang mangyayari, kapag natapos na eleksyon, nawawala yung ground ng disqualification, kung hindi, election offense na lamang. Pero, later on, pwedeng ma-raise mula yung issue na yan kung muling silang tatakbo.